Mga kababayan, mga katambay, eto na naman po inyong katambay. Magkukomento na naman po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo, tayo naroon ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, kinukutya pa ng House Prosecutor po sa House of Representatives. Kinukutya pa yata ang Vice President at hinahanap pa. Nasaan daw ang ipinagmamalaki ng Vice President na bloodbath, mga tama, yung bloodbath. Hinahanap po. Talagang may pangungutya pa itong House Prosecutor, mga tambay. Alamin po natin sa balita, mga kababayan. Alamin po natin ang ito pong mga congressman na hindi po sumusunod sa batas. Yata ng rules of impeachment, mga kababayan. Pakinggan po natin. Matapang noon, ano na ngayon? Pinag-aaralan na ng Senate Impeachment Court ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons nito na nagpapabasura sa reklamo laban sa kanya. Para naman sa Kamara, naghahanap lang ng butas si VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. There's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. What happened to wanting a bloodbath? Yan ang tanong ng abogadong si Jesus Falsis matapos maghain ng answer ad cautelam ang mga abogado ni VP Sara sa summons ng Senate Impeachment Court. Maging ang House Prosecution, tila nagtaka rin. Una na kasing sinabi ni VP Sara na handa siya sa paglilitis at gusto niya ng bloodbath. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. 6 copies ang natanggap ng Clerk of Court kagabi na mula sa messenger ng Fortuna Narvasa and Salazar Law Firm. Babasahin pa ni Senate President Chis Escudero ang mga dokumento. Una nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam ang 16 lawyers ni VP Sara sa impeachment. They're filing it with precaution. Yun naman ang Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. In their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. Sa sagot ni VP Sara, inargue doon na wala namang reklamong dapat sagutin dahil wala naman daw pinresent na articles of impeachment sa korte. Katunayan daw, nitong June 10, sa botong 18-5, iniutos ng korte ang pagbabalik ng mga reklamo sa House of Representatives para kumpirmahing wala silang nilabag na 1-year bar rule o pagbabawal sa paghahain ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal at dapat willing mag-pursue ang 20th Congress sa paglilitis. Una nang sinabi ng depensa na void na from the very beginning ang mga reklamo dahil unconstitutional ito. Not guilty ang plea ni VP Sara, but she's not backing down. Sabi ng mga abogado, kailangang maresolbahan muna ang mga legal defense na yan at saka i-dismiss na ang buong kaso. Reaksyon ni Falsis sa isang Facebook post, kunwari matapang, pero sa totoo ay duwag ang kampo ni VP Sara. Wala pang pahayag ang bise tungkol dito. Totoo po ba yun na duwag? Abogado po ang Vice President eh. Di ba? Ano ba sinusunod ng saligang batas at ng rules of impeachment? Di po ba? May sinusunod po kasing rules. Lumabag po kayo sa rules, yung 1-year ban. Di po ba? Labag, sobra-sobra ang impeachment nyo sa Vice President. Di po ba? Sobra-sobra. Hindi po bobo ang mga abogado ng Vice President. Ang pinag-uusapan po rito, rules, batas. Di po ba? Dahil nga kayo, hindi kayo sumusunod sa rules at hindi kayo sumusunod sa batas. Kaya nga yung gobyerno ng binagawang Pilipinas, ang kauna-unahan yatang hindi sumusunod sa batas. Dahil mismo ang tatay ng Vice President hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas. Bigla na lang ipinatapon sa Netherlands, sa The Hague sa ICC. Hindi po ba? Tapos ngayon, ganun na naman ang gagawin nyo sa Vice President. I-impeach nyo na pati ang rules of impeachment ay labag.
Dahil sanay na sanay kayo sa ganong politika, pamumulitika, demolition, depollution. Di po ba? Ito yung sinasabi ng kampo ng mga abogado ng Vice President. Basura naman talaga yung kanilang isinampang impeachment. Ito po yung sagot nila na hindi po matanggap ng mga prosecutor. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Magandang gabi naman, June. Void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang Pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court. Paglabag sa one-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunsod ito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives, Di po ba? Una pa lang talaga basura na ang impeachment. Kasi nga ito pamumulitika, demolition job. At syempre po yung one-year ban. Di po ba? Basura. Di po ba? Yung ika-4 na impeachment, kailan po nila ginanap yun? Di po ba? Noong December, pilit na pilit, mag-a-adjourn na. Di ba? Magbabakasyon na sila. December. Di po ba? Pinilit po nilang i-impeach ang Vice President yung ika-4 na impeachment na meron pa pong issue na pinapuputok pa po, di ba? Pinaputok po nila na yung mga pumirma po dyan, di po ba? Yung mga pumirma, sino po nagpaputok? Yung kaalyado nila na si Representative Toby Chanco, di ba? Si Congressman Chanco ang nagsabi na yung mga pumirma sa ika-4 na impeachment at nag-impeach sa Vice President ay meron pong hindi bababa sa 100 million, 150 million sa mga pumirma daw po para sa kanilang mga opisina doon sa sinasabi pong mga extra o sinasabing pondo, mga kababayan. Nakita nyo po, sinuhulan mo para ma-impeach mo ang Vice President sa House of Representatives. Di po ba? At yung tinatalaga ng Korte Suprema, di ba yung rules, yung batas ng impeachment, di ba, labag? Di po ba, may one-year ban? Di po ba? Sobra-sobra kayo, ibang klase kayo. Tapos sasabihin nyo ngayon, duwag ang Vice President at nasaan na yung sinasabi niyang bloodbath? Ayusin nyo muna ang impeachment nyo. Pamumulitika kasi ang ginagawa nyo. Hindi po ba? Palibasa, takot na takot kayo sa Vice President. Malapit na ang 2028. Nanganganib na ang mga pinagagawa nyo katarantaduhan sa bansa. Ang mga pinagagawa nyo na pandarambong, di umano, pagnanakaw, hindi kaya, pang-aapi sa mga Pilipino. Pambubudol. Di po ba? Pag-i-scammer sa mga Pilipino. Malilintikan na kayo dahil unang-una, napakaraming alam ng Vice President na ginawa niyong korupsyon. Hindi kaya? Dahil mismo ang Vice President, pinangalanan niya ang mga talagang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi kaya? Di po ba? Yung tinatawag na nga lang niyang tambaluslos. Kahit kahit kailanman, sa dami ng ninakaw daw ng tinatawag niyang tambaluslos, sa dami daw ng ninakaw ng taong ito sa ating bansa, sa ating pera,
kailanman daw ay hindi niya na maibabalik pa. Sa dami ng ninakaw daw po nitong tao na ito. Ayon sa Vice President. Tingnan niyo po, masasabi ba ng Vice President yan kung wala siyang hawak na ebidensya? Wala lang pong kumakampi sa Vice President. Kung ang Vice President ay may mga kumakamping politiko, matagal na po silang naimbestigahan. Wala lang pong majority ng mga congressman, majority ng mga senador na kinakampihan o kakampihan nila ang mga pahayag ng Vice President. Kaya nga po walang binubuong committee para suportahan nila ang mga pinasabog ng Vice President ni Vice President Sara Duterte na mga korupsyon nila. Di po ba? Wala. Pati yung sinasabi ni Vice President na pati ang First Lady ay kumukolekta din daw ng isang damukal na pera sa ating bansa na wala po itong mandato. Hindi halal ng bayan. At isang damukal din daw pong korupsyon. Di po ba ang ginawa nila sa ating kaperahan? 2025 national budget. Ano nangyari na? Nga? Ginto sa Central Bank. Maharlika Investment Fund. Di po ba? Flood control na ginastosan ng bilyon-bilyon. Di po ba? At yung issue nila saan sa PhilHealth, isang damukal na issue ng pera. Hindi po ba? Meron pang SSS, GSIS at PDIC at marami pang ibang issue. Pati mga pinagbilan ng airport. Hindi po ba? At issue sa loto. Hindi po ba? At napakarami pang issue. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang issue nila sa pagtataksil sa bayan, paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte na kidnapping ang lumalabas na findings dyan. Di po ba? Napakarami lang issue. Pagtataksil sa bayan, sobrang pamumulitika, corruption, hindi kaya? Kaya nga, napaka-bias po ng mga politiko natin. Sobrang bias po. Bakit ko po nasabi? Yung nagsasabi ng katotohanan na napakaraming ginawang korupsyon sa ating bansa at meron siyang patunay, wala pong sumasama sa kanyang taong gobyerno. Hindi man lang po sinasamahan ng Vice President na makabuo ng majority ng mga politiko na talagang yung sinasabi pong para sa bansa, para sa bayan, sugpuin ng korupsyon, parusahan ng mga magnanakaw sa ating bansa. Wala pong sumasama. Ilang senador lang po. Nakita po natin, ilan lang po ang tumatayong mga senador sa Vice President. Nakadalasan ilan lang po. Si Bato, si Go, si Padilla. Sila lang, 3. 24 na senador yan. Hindi po ba? At pagka magbubuo ng committee at mag-iimbestiga, ayaw bigyan ng Senate President yata para po maumpisahan ang hearing, investigasyon. Hindi kaya? At ganon din po sa Kongreso. Di ba? Tinatayuan nila Congressman Pulong, Congressman Ungab, at meron pang mga kasamahan, pati si Congressman Alvarez, ang mga malawakang investigasyon sa ginagawang korupsyon sa Kongreso. Ito po ba'y siniseryoso ng speaker? Hindi po ba hindi? Wala rin pong mga investigasyon ang ginagawa dahil kailangan pa ng approval ng Speaker of the House na mabigyan sila ng committee, mabigyan sila ng budget para sa mga investigasyon na gagawin nila. Hindi po ba kontrolado nila? Kaya nga po ang sinasabi ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte sa kanila, may tamang panahon sa inyo. Dahil panahon nyo ngayon, nagsasabwatan kayong lahat. Hindi kaya sabwatan ang ginagawa nyo. Yung talagang problema ng bansa, problema sa korupsyon, hindi nyo iniimbestigahan dahil kayo-kayo yun. Ngayon, para mapagtakpan nyo ang inyong issue, lalong-lalo sa korupsyon, di po ba pababagsakin nyo? Yung merong matibay at maraming alam sa inyo, hindi po ba yun ang totoo? Yung tao na napakaraming natuklasan na korupsyon nyo, di po ba ang Vice President
Kaya nga po pilit niyong pinababagsak dahil marami siyang alam na mga katarantaduhan ninyo, kawalang hiyaan ninyo, mga pagnanakaw ninyo. Hindi kaya? Kaya nga hindi nyo tinatantanan. Kahit labag ang ginawa nyong proseso ng impeachment, pilit pa rin ninyo itinatama. Dahil nga pati ang batas, sinasaklawan nyo na ang proseso ng batas. Hindi po ba dahil takot na takot kayo na pag nakabalik ang mga Duterte, isusukan nyo lahat yung sinasabi ng Vice President. Sa dami ng ninakaw nyo, maibabalik pa kaya ninyo? Kaya? Hindi po ba? Tapos ngayon, kukutsain nyo pa ang Vice President na nasa na yung bloodbath. Ayusin nyo muna ang proseso ng batas. At ayusin nyo ang sinasabi nyong impeachment. Gawin nyo kasing totoo. Gumawa kayo ng totoong impeachment. Hindi yung gawa-gawang impeachment lamang. Dahil ito po ay parte ng pamumulitika at demolition job sa Vice President. Yun po ang katotohanan. Hindi po ba? Kung gusto nyo makakita ng totoo at 100% na sigurado ang impeachment, umpisahan nyo sa Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief at ang Speaker at ang COMELEC, yan ang silipin nyo. Senate President, Speaker, COMELEC, at ang Pangulo ng bansa. Diyan kayo makakakuha ng 100% sigurado ang impeachment. Napakaraming ground of impeachment. Hindi kaya yung ginawa lang ng Senado ng bicameral, pondo ng 2025, budget, impeachable po yan. Kasama po ang Pangulo ng Pilipinas na pumirma sa GAA. Hindi po ba na naging gago? Isa pa lang po yan. At yung issue ng COMELEC, impeach din po yan. Di po ba? Grabing dayaan po daw yan. At merong pang, mga kababayan, kumukolekta pa yata ng pera para lang manalo ka. Hindi po ba? Sa Vice President, walang ground of impeachment. Pilit nyong ini-impeach. Mga kababayan, kaya po nasasabi kayong, ano sinasabi sa inyo? Puro kayo buhaya, hindi kaya? Puro kayo aso, pitbull, bulldog, ang tinatawag sa inyo. Hindi kaya? Buhaya na aso pa. Sunod-sunuran ang mga buhaya na parang aso. Hindi kaya? Buhayang aso, sunod-sunuran sa mga amo. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Saka yung proseso ng impeachment, hindi po yan iusapin lang sa kanto. Hindi po yan pinag-uusapan sa bundok. May batas. At ang mga abogado ng Vice President, matatalino. Titingnan yung ground of impeachment. Ang ground of impeachment ba ay sumunod ba sa proseso ng batas? Number 1. Di po ba? Dahil batas, kaya nga kayo nasa saligang batas. Hindi po ba kayo legislative? Kayo ay legislative. Gumagawa kayo ng batas. Pero kauna-unahan kayo hindi sumusunod sa batas. Hindi ba kayo mga gago? Hindi kaya? Hindi po ba kayo nagpapakagago kaya at nagpapakabobo? Tanong lang po ni Kamanong. Yung mga gumagawa ng batas, ang kauna-unahang hindi sumusunod sa proseso ng batas. Hindi kaya? Mga kababayan, kaya minsan po yung sobrang talino, pagka sinamahan mo at tinapalan mo ng maraming pera, nagiging bobo yata yung mga ganyan. Nagiging bobo yata yung mga politikong ganyan. Pagka po, natapalan na po yata ng pera, mga kababayan. Pati yung sarili nilang bakod, maalam daw sila sa batas dahil nagbabalangkas ng batas, gumagawa ng batas, pero yung batas ng impeachment, hindi naman nila sinusunod. Tawag natin sa kanila. Hindi ba kaya sila yung mga bobo, mga gago? Dahil sa sobrang pamumulitika, mismo sila, mga sinatawag na mambabatas, ang hindi sumusunod sa batas. Unbelievable. Hintayin nyo, yung sinasabi ng Vice President na bloodbath,
Mga kabayan, hintayin nyo maging Pangulo ang Vice President. Saka nyo ngayong hamunin ng bloodbath. Hamunin nyo pag naging Presidente yan. At ang tanong naman namin, makikita pa kaya namin kayo? Yan din ang tanong natin eh. Ang tanong ni Kamanong, makikita ko pa ba kayo sa Pilipinas pag naging Presidente ang Vice President? Makikita ko ba ang tambaluslos? Makikita ko ba ang First Lady? At makikita ko pa rin kaya ang isang Pangulong Marcos na nag-traitor at naghudas sa dating Pangulong Duterte na kidnapping pa ang ginawa? At makikita pa rin kaya natin si General Torre, si General Marbil, at yung magkapatid na Rimulya, si Boying, saka yung DILG Secretary Rimulya? Mapagkikita pa kaya natin yan pag naging Presidente na si VP Sara? At napakarami pang markado yung mga pumirma ng impeachment, nalabag sa rules ng impeachment, mga kabayan. Makikita pa kaya natin yan? Yung mga minarkahan ni Vice President na mga magnanakaw sa pera ng bayan. Marami po yatang magmamigrate sa ibang bansa pag naging Presidente ang Vice President. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamano. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po, ingat po kayo. At syempre po sa mga biyaya po, sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po, maraming salamat po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya na pinagkakalob nyo po. Ingat po kayo, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa, mga kababayan. At yung dasal po mga tambay, huwag po natin kalimutan. Isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po. At paalam po muna muli, mga katambay, paalam po. Sa ulitin po, ingat-ingat po kayo. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.